Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, paano maiwasan ang labis na pag-alala? At meron tayong concept na preservation. Preservation is an aspect of God's providence in which He continuously sustains all created things, keep them in existence, and upholding their nature and function. From galaxies to atoms, from human breathing heart, nothing exists independently. Everything is upheld by God's ongoing will. Preservation is not passive, it is God's active care, moment by moment. Without His sustaining word, all all would collapse into nothingness. This truth reminds us that creation is not self-sufficient, and neither are we. God preserved not just the universe but His people, keeping them secure in His hands. At may kita po natin ito sa Colossians chapter 1 verse 17. He is before all things, and Him in all things hold together. Sa Tagalog po, siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakan sama-sama sa Kanya. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God sustains all creation through Christ. So yung Panginoon po pala. Lahat ng mga ginawa niya sa mundo natin, lahat ng kabutihan na yun, sa pamamagitan ni Kristo na Kanyang anak, na siyang nagkatawang tao, na lahat ng salita na gusto ipabahagi sa atin ng Panginoon is binahagi niya sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon naman sa second teaching natin, God keeps you alive for a purpose. So, kaya pala tayo nabubuhay sa mundo natin ngayon, or kung bakit tayo pilit pang hinahayaan mabuhay ng Panginoon kahit na sabihin natin ayaw mo na or pasuko ka na sa buhay mo, kasi meron pa tayong purpose at meron pang balak gawin sa iyo o sa buhay mo yung Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, God wants you to enjoy life free from worry. So gusto pala ng Panginoon sa Kristo na sa lahat ng pagkakataon hindi mo kailangan mag-worry, dahil nga gusto ng Panginoon sa Kristo na ma-enjoy mo yung buhay na ipinahiram niya sa iyo at hindi puno ng pangangamba. Ngayon naman dadako na tayo sa ating application. First application, fix your eyes on Jesus, the sustainer of all things. So, yung sinasabi po dito na mata is yung pag-uugali natin. At syempre, yung mata kasi natin nakikita yan kung tayo ba yung masaya, malungkot. Even though sabihin natin nagsasaya tayo, pero yung mata mo nakikita na nakalungkutan. Ito yung napakamahirap na bagay. So, kailangan mong ayusin yung feelings mo. And syempre, yung mata mo para sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng lahat para sa atin. Ngayon naman, sa second application na tayo, find your purpose and fulfill it. So, hanapin natin yung purpose natin sa buhay. Hindi yung alam natin na may purpose yung Panginoon, pero hindi natin hinahanap yung bagay na yun. Kailangan natin hanapin yung bagay na yun, kung sa ganun, mas lalo natin siyang ma-fulfill at buuin natin yung kagustuhan ng Panginoon sa bagay na yun. Ngayon naman sa third application na tayo, free yourself from worries by trusting in God. So, alisin natin sa sarili natin yung pangangamba. And lahat ng pangangamba natin, ialay natin sa Panginoon yun. Kasi kapag inalay natin lahat ng pangangamba natin sa Kanya, papalitan niya yun ng kabutihan at syempre yung pagtitiwala sa Kanya. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion. How can you faithfully enjoy your life free from worry? So, ako may enjoy ko siguro yung buhay ko away from sa lahat ng worry na meron sa buhay ko. Every time na nag-pray tayo, kasi nga every time na nananalangin tayo, and syempre, nagtsatsaga tayo sa pananalangin natin, ibibigay ni Lord yun. Kahit matagal man, ibibigay pa rin ng Lord yun. Sa alternative question na po tayo, what have you learned from devotion? So, natutunan ko po sa devotion na to na alisin natin lahat ng pangamba sa buhay natin at magtiwala tayo sa Panginoon sa bagay na mga gagawin niya sa atin. Sa pangalawa naman po,
How can you practically apply our devotions? May apply ko po siya sa sarili ko na sa pamagitan ng pagtiwala na sa Panginoon at hindi na mangangamba sa lahat ng bagay or sa mga desisyon na gagawin ko, na kailangan sa lahat ng desisyon na gagawin ko, kasama ko yung Lord sa mga bagay na yun. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.